Tunay nga kayang nakadepende sa gagamitin nating gatas yung pinaka-outcome ng ating leche plan? Syempre, nandito na naman po ang inyong Mommy Loves para masagot yan. Ngayon po, gagamit tayo ng pinakamura at pinakamahal na gatas na madalas available sa malalapit nating tindahan. Yung pinakamahal papangalanan kong brand M at brand C naman po yung pinakamura. Medium size na lyanera po yung gamit ko rito at bawat lyanera naglagay po ako ng 1 tablespoon ng white sugar. Over medium low heat, isinalang ko po ito direkta sa kalan. Then once nagmelt na po yung pinakagilid, saka ko po ito gagalaw-galawin hanggang sa tuluyan pong matunaw yung asukal. Sa mga first timer pa nga lang po palang gagawa nitong ating leche plan, kahit mag-crack po itong ating caramelized sugar, wala pong problema. Same lang din po yan, matutunaw po yan once na ito po ay atin nang ini-steam. Para sa ating flan mixture, gagamit po ako rito ng 7 pirasong egg yolk at maglalagay po ako rito ng 1 pirasong whole egg. Yung kaunting egg whites na ating nailagay, tutulong naman po para magbigay kunat naman po sa outcome ng ating leche plan. I-beat natin po ito ngayong mabuti, saka po tayo magdadagdag rito ng gatas. Dito nga po pala sa ating video, 1 beses ko na lang po binidyohan itong ating mixture. Same process at iba pang sangkap, pwede lang po doon sa brands ng mga ginamit nating gatas. Bali ang nilagay po natin dito ay yung regular na lata ng evaporated milk na nasa 370 ml. Regular na lata lang din po ng condensed milk na nasa 300 to 390 grams naman po. Optional lang po ito, kung available naman po maglagay tayo ng 1 teaspoon ng vanilla. Kung sakaling wala, pwede naman pong yung katas na nanggaling po sa 1 pirasong kalamansi. Tutulong naman po ang mga ito para ma-lessen yung pinakalansa ng ating ginamit na itlog. Kung napansin po ninyo, dito po dahan-dahan na lang po yung paghahalo sa ating mixture nang sa ganon hindi po tayo makapag-create ng maraming bubbles. At isa sa mga proseso para ma-achieve po natin yung smooth naman po na outcome ng ating leche plan. Para sa karagdagang teknik ng smooth na leche plan, salain po natin ito ng maraming beses. Sa akin po, nasala ko na po ito ngayon ng 3 beses, then kapag ilalagay ko na po ito sa lyanera, sasalain ko pa rin po ito. Kung yung normal na kapal lang po ng leche plan ang gusto ninyo, 3/4 cup lang po ng ating mixture ang ilalagay nyo bawat lyanera. Bali, bawat mixture kakasya po sa 4 na lyanera, pero sa akin dahil gusto kong mas makapal, pinagkasya ko lang po lahat ng ating mixture sa 3 lyanera. Bali, ang nailagay ko po ngayon bawat lyanera ay 300 grams. Nalampas naman po sa 1 cup na kung cup yung inyong gagamiting pangsukat. Ito na po yung ating pangalawang mixture. Kung napansin ninyo, yung nasa unahan po yung unang brand na ating ginamit ay yung brand M. Hindi ko na po nilagyan pa ng label, yung brand C na lang po yung nilagyan ko. Dagdag technique po para sa ating ini-aim na smooth na outcome ng ating leche plan, i-rest po muna natin ito ng at least 30 minutes. Then after 30 minutes, saka pa lang po ako mag-uumpisang isalang yung atin pong steamer para po ito ay painitin. Syempre, huwag nyo rin pong kalimutang balutin ng aluminum foil yung pinakaibabaw ng ating lyanera. Dito po, iniiwasan talaga nating matuluan ng kahit na 1 patak lang ng tubig itong ating leche plan. Dahil malaki na yung magiging epekto nun sa pinaka-outcome ng ating leche plan. Another tip or technique, dapat po kapag isinalang nyo na yung ating mga leche plan, hindi pa kumukulo yung tubig sa ating steamer. Huwag nyo na po itong gawin, pero para maipakita ko lang po sa inyo, mahahawakan pa natin yung pinaka-steamer pero hindi na po natin matatagalan dahil nga po medyo mainit na ito. Pero again, hindi po dapat kumukulo yung tubig sa ating steamer. Bakit? Dahil kapag sobrang init na po nito, then isinalang po natin yung ating leche plan, malaki po yung possibility na mag-curdle po ito or maluto po ito na parang scrambled egg. Isa rin po sa pinaka-importante ay yung lakas ng apoy ng ating kalan. Dapat po yung pinakamahinang setting ng inyong kalan, pero dapat hindi naman po ito mamamatay. Dahil medyo makapal po yung gagawin kong leche plan ngayon, lulutuin ko po ito ng 1 hour and 30 minutes. Pero if ever po na 3/4 cup lang yung inyong ilalagay, i-check nyo po ito after 50 minutes. Kung sakaling hindi pa luto, magdagdag na lang po kayo ng inyong steaming time.
Mag-toothpick test to check na luto na po ito hanggang sa pinakaloob. Then tanggalin yung takip na aluminum foil, hayaan po muna itong lumamig bago ilipat sa mga container. Ngayon pa lang po, i-compare na natin yung ginamitan natin ng brand M at brand C. Sa kulay po sa pinakalabas, mapapansin natin, mas darker po ng kaunti itong ginamitan natin ng brand C na gatas. And charan! Heto na po mga palalabs, ang ating all year round dessert na kahit ano pang espesyal na okasyon, talaga naman pong bumibida itong ating leche flan. At ngayon, sagutin na natin talaga nga bang nagkakatalo sa mga gatas na gamit natin. Again, same po ng mga sangkap, pwera lang po sa mga gatas na ginamit. Even sa proseso at pagluluto, parehong-pareho po. Ito munang brand C ang ating inuna. Habang hinihiwa ko pa lang po, hindi na po ito ganun kakunat na katulad ng ini-aim natin. Even po doon sa pinaka-texture, hindi po talaga siya ganun naging kasmooth. Ito naman pong ating brand M, achieve na achieve sa paghiwa pa lang po natin yung kunat na gusto natin. At achieve rin po yung smooth na gusto natin na outcome ng ating leche flan. Sa lasa, mas matamis yung brand C. Yung brand M naman po natin, balanse yung tamis at creaminess. Para mas ma-imagine nyo po yung comparison, yung leche flan po natin gamit yung brand M ay yung malalasahan yung leche flan kapag bumili po kayo sa Chowking. Yung brand C naman po ay yung malalasahan yung leche flan kapag bumili kayo sa kapitbahay nyo na nagbebenta ng tigbebenteng halo-halo. Sa puntong yan, sana mas naging malinaw po ako sa pagkukumpara sa inyo. Pero syempre, kung presyo naman po yung pag-uusapan, mas makakamura naman po talaga tayo sa brand C. Dahil katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, ito na po yung pinakamurang mga gatas na mabibili nyo sa malalapit na tindahan. Kaya ngayon, kayo na po yung mamili. Kung quality po yung hinahanap ninyo, doon na po kayo sa brand M na gatas. Pero kung sakaling sa presyo naman po kayo magbe-base, doon na po kayo sa brand C. May idea po ba kayo kung anong gatas yung nasa brand M at nasa brand C? Or gusto niyo po ba itong malaman? Just comment down below. Pwede niyo rin po sa aming ibahagi kung sakaling gumagawa na kayo ng leche flan, kung anong brand naman po ng gatas yung inyong ginagamit. Sana po ay muli ako nakapagbahagi sa inyo ngayon ng isang makabuluhang video. Kung may mga requested recipe nga po pala kayo, don't hesitate to comment down below.